Hi guys, good morning. Short rides lang tayo ngayon. Dito lang din sa Nueva Ecija. Medyo malapit-lapit lang yan. Punta tayo ng Pantabangan Dam. Uwian rides to. Alright guys, let's go. Time check natin, 6:30 na umaga. Ang taas na ng araw, 6:30 pa lang. Seryoso ba? Sa bagay, June ngayon nga pala. Ito na yung pinakamahabang araw sa taon. Mid-year. Tapos December naman yung pinakamahabang gabi. Mukha tayo loko-loko dito sa camera na to. Lovers in the night. Na 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 na. San Leonardo. San Saint Leonard na tayo. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Woohoo! Good morning, mga brother! Nakakaloko dito, mag-ingat nga pala kayo dito sa bypass road na to. Dahil doon sa may bandang Kabanatuan, merong part doon sa may bandang gitna na hindi sementado. Nadisgrasya na po ako doon nun. Kasi alam ko, hindi lang ako nadisgrasya dyan, marami bang iba. For sure, sa lagay na yan. Wala man lang ilaw. Alam mo yung warning sign, warning light. Dito guys, itong part na to. Dito na ako lumipad eh, sa part na to. Parang mataas pa yan dati ah. Pag gabi ka dyan nag-drive, good luck world. See you on the next, see you after life. Ito, approaching Bungabon na tayo sa marker. Mais sa Pumalit. The onion capital of the Philippines. Itong Bungabon. Oh wait, isa pa tong tricycle na to. Bayan ng Bungabon, the onion capital of the Philippines. Eto na guys, pakyat na tayo. Eto na, paanan na to bale ng kabundukan. Mga hardcore na mga siklista to mga to, sa tingin ko lang. Pacing nila eh dikit-dikit. Excuse mo na mga sir ha. I-cute muna, i-cute. Mamahal ng bike ng mga yan guys. Mga road bike na ganon, naku po. Siguro pinakamababa mo na dyan 70,000 pag full upgrade. Maganda na rin pyesa yun, 70,000 na yan. Hey guys, good morning po rin. Time check natin alas 9, quarter to 10 ng umaga. So Pantabangan na tayo. Isang akyatan na lang yan. Yun na yung entrance ng Pantabangan Dam. Woohoo! Green na green! Ganda ng kabundukan! Fresh na fresh! Ito kagandahan na ito ngayon kasi nga naulanan na yung mga bundok nung summer, brown yung mga yan. Ngayon naulanan na, nagsitubuan na ulit yung mga halaman at saka yung mga damo. Kaya napakaganda tuloy yung landscape ng mga bundok ngayon. When the sun goes down and the band won't play,
At sa malamang sa oras na to ay maraming siklista pa rin dyan. Pero usually madaling araw kasi sila lumalarga. Pagdating nila rito mga alas 6, alas 7. So time check natin, medyo late na, alas 10 na. Pero considered na nakamotor tayo ay maaga pa rin to. Alright guys, ito na yung crossing. Ito na yung intersection puntang Pantabangan namin. Ay, pababa na tayo. Let's go sa go na to. And hopefully payagan tayong magpalipad ng drone sa baba. Deep in my soul, the California cold and found me. Na 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 na. Watershed monitoring station. Parang yung daan lang papunta dun sa ano. Kapag galing ka dun sa Mount Palay-Palay, pababa ka papunta dun sa kay Labne. Uy, grabe yun. Eto na yata yung babaan. Hoy, nakikita ko na yung dam. So pangalawang beses ko na dito sa Pantabangan. Sir, dadaan lang po. Taga saan po si sir? Taga Gapan. Isa nyo lang po sir? Ako lang po. Ayun, pwede daw mag-exit. Wow, what a view. Ay, nakalimutan ko pwede magpalipad ng drone. May helipad oh. Dapat pala helicopter dinala natin dito eh. Uy, isa pa tong mga nagpaganda dito, yung mga fire trees. Ay, yung mga fire tree na yan. Ang ganda tuloy ng itsura niya, di ba? Baka makulay. Tapos ito yung parking area nila. At least may shades pa dito. Pwede nyong isilong yung mga sasakyan nyo. Wow. So unfortunately, hindi naman na kaluwangan yung pwedeng pasyalan dito, ano? Dahil sa baba dyan, bawal din naman pumunta dyan. So basically dito lang tayo sa may daan, sa causeway. So dito sa part na to, yan pwede mong lakalakaran. Aside dyan ay wala na. Ito na, kalsada na. Pero maganda pa rin kasi maganda yung tanawin dito eh. Maganda pa rin tumambay-tambay. Susunod na pupunta natin, punta tayo dun sa taas, sa may Pantabangan Bayan. Okay? Dito rin tayo mag-exit mamaya, papunta dun. Pababa, papuntang San Jose. At doon na tayo dadaan pa uwi, papuntang Gapan. So sa ngayon, magpa-charge muna ulit tayo ng battery ng drone dahil isa lang yun naka-charge ngayon dito. Tanong natin yung daan papunta sa baba. Definitely hindi dito yon sa part na to. I think banda dun sa taas pa ng lake na to. Tanong na lang natin kay sir.
Sir, saan po ba yung daan papunta dun sa ilog mismo ay sa lake? Ano pong... Pasyalan ko na rin, nandito na rin ako. Meron intang daw, intang. Punta tayo sa bayan ng Pantabangan, marami daw pasyalan doon at marami ding babaan. Pwede mag-boating, diba? Kaya natin, may pera ba ako rito? May pera ba ako doon para sa mga activities natin dyan? Pero tanong natin kung magkano, baka pwedeng budgetan para magkaroon din kayo ng idea kung gusto nyo pumunta rito. Kaya ang aga pa eh. And besides, napakalapit lang sa Gapan to. May Baisiya lang to guys, may Baisiya lang to. Wow, wow! Kalma amigo, kalma. Highland Trail. I think marami ring yung mga nagbabike, maraming trails din sila rito eh, no? Kasi bundok yung part 2 eh, kumbaga parang Tanay. Parang Tanay sa Rizal yung datingan ng lugar na to. Oh Diyos ko. Ay, sound trip ni kuya dun Susuka na ako. Nandito rin natin makita yung mga pasyalan. Kasi hindi na ako nag-search bago pumunta dito. Kasi yung target ko lang talaga yung dam. Ang aga pa kasi. Punta tayo sa dam, tapos ano na, uwi na agad. Ayoko naman ng ganoon, di ba? Pagpawisan naman tayo ng konti. Amang rides pa tayo dito sa may unahan. Pantabangan Bayan. Okay, tambay muna tayo sa 7-Eleven. Magpa-charge tayo doon. Hopefully meron silang charging station. Hi guys, good morning pa rin. Dito pa rin tayo sa Pantabangan Bayan, dito sa poblasyon mismo. So change of plan tayo, change of plan. Imbes na pupunta tayo dun sa Intang, didiretso na natin to hanggang San Luis. So from San Luis, doon naman tayo akyat papunta ng Bungabon. Tapos diretso na tayo ng Gapan. Napag-alaman ko na itong Intang pala, view deck lang pala yun. Hindi pala talaga yun yung pwede kang bumaba dun sa lake mismo, sa Pantabangan Lake, at mag-boating. So sabi sa akin ni ate dito sa 7-Eleven ay na-privatize na pala yung lugar kung saan kayo pwede mag-boating. So, anyway, change of plan na lang tayo. Diretso na natin doon ng San Luis sa Aurora. So medyo maba na yung ruta natin dahil nga sabi ko kanina maaga pa. Half hour way na dapat tayo dun sa San Luis. Kaso nga lang nag-charge pa ako dito. So nag-charge ako ngayon ng battery ng drone at saka cellphone din, and at the same time yung GoPro at saka yung Insta360 dahil nga ang preparation ko lang talaga is hanggang dito sa Pantabangan. Pero again, kung minsan kasi nagkakaroon ng change of plan dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad nito. Pero ganun po man, okay lang. Okay lang. Gusto ko na rin ng mga long rides to. Actually malapit lang din naman to eh. Paikot lang naman tayo. Daanan lang natin itong mga kabundukan dito. Nami-miss ko na talaga mag-drive sa mga bundok. Alright. Siguro mga ano pa, may 25 minutes pa ako dun sa sa charging station. So tapusin lang natin to, tapos diretso na tayo. Alright, tapos na tayo magpa-charge. Time check natin 12:20 ng tanghali. Sana hindi umulan. Ayan ang kalaban natin dito sa bundok. Woohoo! I'm so excited, man. Excited ako dito. Finally, bundok. Woohoo! Yeah. Maganda rin tong loop na to no. Ngayon ko lang na-realize itong mapa niya nung nandito na tayo sa Pantabangan. So ilulup mo tong part na to.
Ganda ng daan talaga, no? Nakakailang talaga bumangking kasi mabigat. May panir tayong dala. Ah, ito guys, ang ganda. Overlooking view ng Pantabangan. Pantabangan Lake. When the sun goes down. Ganda ng view guys, oh. Woohoo! Yeah! Aurora Borealis. Oh, ito, matarik din to. Alright guys, eto na yung crossing ng papuntang wait, parang actually mali itong pinasukan natin eh. Aurora. Actually mali itong napasukan natin eh. Sorry. Yung crossing na yun, actually di Pakulaw na to. Pumasok tayo dun sa shortcut ng papuntang Dipakulaw. Maling-mali itong dinaanan natin. Ganun pa man, okay lang. Maaga pa, sobrang aga pa. I think mag-aalauna pa lang. So tinakbo natin mula, saan nga yun? Pantabangan. Tinakbo natin mula Pantabangan hanggang dito ay wala pang isang oras. Ganda. Napakaganda. Sabang. Ito na yung museum, Baler Museum. At ito na yung Baler marker sa part na to. Wala masyado tao ngayon kasi ngayon ay Lunes nga pala. Lunes, hindi ko alam sa may Sabang Beach kung meron, pero yeah. Touchdown Baler, ito na yun. Pinaka sikat na logo dito sa Baler. Makita nyo rito. Oh, teka nga, parang nagbabago isip ko ah. Total maaga pa naman. So pupunta natin, bala ko Di Casalarin Cove, ito part na to. And at the same time kasi merong falls dito sa daan mismo. Oh, ganda. Yan yung Ermita Hill sa kanan dito. Alam nyo ba yung Ermita Hill na yan eh, napaka historical. Dahil po ang kwento niyan ay nung panahon ng tsunami ata, nagkaroon ng bagyo dito or tsunami or
Basta dilubyo yun. Nagkaroon din natin ng lindol. At the same time tumaas yung antas ng tubig. Diyan nag-evacuate yung mga tao dito. Tapos mga ilang tao lang ata yung nailigtas. Ilang numbers lang ng tao na ligtas sa tsunami na yun. At yan nga, diyan sa Ermita Hill sila napunta, napadpad. Kasi yan yung medyo mataas na parte. Ngayon ginawa nilang tourist spots. At syempre para alalahanin din yung pangyayaring yun dito sa Baler. At na yung kaliwa natin, dagat na yan. Nakikita na mula rito. Kaso nga lang ang part na to ay mabato po yan. As in mabato. Dito asfaltado rin. Ayos ah. Maganda din sa part na to ng Baler, pictorial. Kasi nga mabato siya. Ito na yung bundok na nagla-landslide. Solid, ganda ng view. Coastal Road, baby. Coastal Road. Tatanaw natin yung isang isla doon. Kita nyo ng mga bato dyan sa gilid natin sa kanan. Solid yan pag nahulog yan. Naku po, goodbye world. Eto, nag-overnight na kami dito dati. Ayan. At gaya ng sabi ko, mabato po ang mga resorts ba na rito. Medyo matino talaga dun sa may Sabang, kung saan may nag-surf. Nasaan na yung falls? May falls dito eh. Ito na yata. Saan ba yun? Ito na yun. Kaso wala yatang tubig. May tubig ba? Konti lang yung tubig. Kasi nung pumunta kami dito nung last, malakas ang tubig eh. Pero ang ganda niya, tabi mismo ng daan, di ba? Ito maganda ring resorts to kasi mayroon siyang rock formation doon. Ayan. I think ito na yung dulo. Mga rock formation na yan. Ano na to? Ba't ang daming ano rito? Daming tao. Nagka-cover pala. ABS-CBN siguro. Siguro kay Cardo yan. Ang probinsyano, ang huling paalam. Yan ang kukunan sa Baler. Dito na. Ang ganda oh. Bundok na to ah. Where the heck are we going? So this is a private property? Private? Pasyalan ko yung pinakadulo ng daan, di kasala rin. Ha? Pero pwedeng daan tapos babalik din? Bawal. Check natin to. Lobat na rin pala yung GoPro ko. Ito yung magagamit mamaya. Bro, na-resort pa lang to. Hindi pa na-develop masyado. Swerte yung function hall nila. Ito yung ano to, pwedeng parentahan. Sira-sira na yung kahoy nya. Dapat kasi steel lang ginamit yan. Kasi pag steel naman, malamang kakalawangin yan. Pala yung mga kubo-kubo nila. So unfortunately, kapag magre-renta daw kayo dito, walang kubo na yung parang kwarto. Ayun, maganda oh. Hello po. Eto,
Kaso gaya na sinabi ko, itong stretch na to ng resort, mga resorts na to dito, puro mga bato kasi yan. So kung mapapansin nyo sa may bandang Sabang, yun lang talaga yung mabuhangin. Ano? So magandang pictorial to, yung mga nagpi-pictorials. Maganda yung gantong background, mabato. Tsaka yung mga laki rin pala na ito, parang maliit lang yan pero malaki yan. So siguro magkita-kita na lang tayo doon sa San Luis, doon sa may tulay, kasi gusto ko maligo doon sa ilog na yun. So yun nga, kita-kita na lang tayo sa San Luis, sa may tulay doon, paakyat doon sa Maria Aurora National Park, pababa papunta doon sa Bungabon. Alright. And finally, dito na tayo sa ilog dito sa San Luis Aurora. At sabi ko nga sa inyo, hindi ko napapalagpas ito, maliligo ako ngayon. Time check natin, alas 4:20 ng hapon. Okay lang kahit gabihin tayo dyan, malapit-lapit na tayo sa Nueva Ecija. Actually maraming tao ngayon, no? Lunes ngayon ha, Lunes ng hapon, pero ang dami pa rin tao. Doon, mas marami doon actually, kasi doon yung malalim, lagpas tao daw yung lalim niya doon. Kahit dito rin naman malalim na rin banda rito. Yung ginagawang activity ng mga bata dito, mga naliligo dito, nagra-rafting sila. So pupunta sila doon, rerenta ng salbabida dito, pupunta sa taas, tapos magpapaanod sila gamit yung salbabida. Yung salbabida, kita nyo, dadaan dito mamaya. Nakasakay sila. Oh. Kaso nga lang, maraming bato, hindi yung dire-diretso yung anod nyo dito. Maraming bato. Ayan si ate, pupunta rin sa taas. Pero okay na rin. Hindi siya yung mabilisan eh. Maganda rin sana kung yung mabilisan tsaka yung dire-diretso. Ayun, iba to yun, wala na-stuck na siya. At least naisip nila yung ganyan, ano. At yung nagpaanod guys, yung dalawa na to, galing sa taas yung mga yan. Saya daw. Tapos banda rito sa gilid-gilid may mga bukal daw, sabi ni kuya. May mga hose daw na, o may hose actually doon sa may banda ron, na nakakonekta sa bundok, na merong tumutulong tubig, bukal yun. Actually ito mga to, bukal din to eh. Di ba bukal din to kuya? Bukal din yan. Kasi kahit summer hindi natutuyo yun eh. Weekend, kahit weekend pa ngayon kuya, ano, marami pa rin. Oo, pag weekend ha, ngayon marami. Kasi mainit pa rin eh. Kasi hindi pa totally tagulan. Meron ulan-ulan pero hindi po dire-diretsong ulan na parang monsoon rain kumbaga. So pwede pang mag-outing sa mga ganito. Ayun, maglalakad yung mga yun, pupunta sa taas para magpaanod. Magra-rafting sila. Ayun, meron pa naglalakad sa taas pa. Sige, taasan nyo pa para sulit. Tara, lublob na tayo. Anong meron sa taas yan? Yung mga bahay-bahay doon natin. Ganyan lang din po kuya. Cottage lang din. Resort din. Pero mas maganda po itong yun, may kulay lang yung bubong. Oo. May malalim pa doon, boss? Dito lang po. Ito lang talaga pinakamalalim. Ano? Meron po doon hanggang bigdig. Saan? Hanggang dito lang. Malalim pa yun. Saan banda dyan sa may lilim? Ako, doon sa may lilim na yan. Hanggang bigdig. Yung ba't andito tayo? Ba't kasi dapat andito tayo? Time check 5:10 ng hapon. Dito pa rin tayo sa San Luis, dito sa ilog na to. Ayan na yung tulay. Kakaiba rin pala yung weather nila dito sa San Luis, ano? Kasi December daw usually tumataas yung antas ng tubig dito. Kasi usually sa mga ibang lugar ay August, September, October yan, malalakas na bagyo yan, di ba? Pero dito kakaiba. December lumalakas yung, or nagkakaroon ng napakalalakas na ano daw na ulan. At yun ang dahilan kung bakit naaanod itong mga kubo na to. So mahaba-haba rin pala yung time nilang mag-accommodate dito sa ginawa nilang kubo, ano?
So let's say December mawawala, o tatayo ulit sila by March or April siguro. March, April kayo nagtatayo ulit, ganun. Opo. Depende po sa kuha ng panahon. Sa panahon na naman yan. Yan, usually, yan, April siguro. Kasi, kasi pasimana Santa na yan eh. Or let's say, latter part ng March. Ganyan, kakaiba rin eh, no? Kakaiba yung weather nila rito. Pero anyway guys, yan, babalikan natin to. Napakaraming gusto kong balikan. Sa Cordillera, napakadami rin gusto kong balikan doon. Ito naman, banda rito, babalikan ko rin to. Tsaka syempre yung Dilasag, Dinapige, at tsaka yung ano pa ba yung meron papunta doon sa bandang sulok ng Aurora. Yung babalikan ko rin yung mga yan. Pero yan, naka-reserve lang yung mga yan sa mga susunod na lakad natin. Hindi ko alam kung kailan, pero yan yung mga sundot vlogs na lang yung mga gagawin natin dyan. Sarap maligo dito, promise. Napakalinaw ng tubig. Grabe ang tubig na yan. Ubod ng linaw. Kita mo kasi pinanggagalingan niyang kabundukan guys. Ayan o, diba? Tataas na bundok yung mga yan. So pagdating dito sa may bandang San Luis, ay filtered na yung tubig dyan. Tsaka bukal yan guys. Malalaman mong bukal to dahil hindi to nawawalan kahit summer. Yun ang bukal. Continuous yung tubig nya. So tara na. Paggabi na eh. Pero kaya nasabi ko, ayos lang yan. ayos lang yan. Ng bundok na hindi ko alam kung ito yung pinakamataas pero basically ito na yung pababa, magsimula dito pababa na yan papunta ng Bungabon. At nandito yung restaurant, yan yung kantina ni nanay. Hindi ko alam kung ito na yung pinakamataas na part eh. Yung may bukal dun kung gusto nyong gusto nyong magkarwas. Nagagaling tong tubig na to doon sa part na to ng kabundukan, tong part na to. Merong pinakamataas na part niyan, merong bukal. Yung sa babaan doon kanina bago tayo umakyat dito sa bundok na to, ay part yun ng San Luis. Itong part naman dito sa bandang taas ay part naman to ng Maria Aurora. Si Domeng, kagawa na sila ng upo-upuan dyan, no? Dati wala yan eh. Kasi marami talagang tumitigil dito. Kasi junction, parang junction yung style niya eh. Ito may fish pond pa si tatay oh. Diba? Fish pond na may solar panel. Yung solar nya. Ayun yung pinang-ano nya ng tubig. Hindi. Yun yung pinaka-ilaw nila. Itong solar panel na ito. Laki rin. Tanaw na natin. Yan na yung dadaanan natin. Kitang-kita mula rito. So pababa na yan. Siyempre konting taas baba, konting taas baba. Pero basically ito na yung pinakamataas na part ng daan. At least sabi ni tatay. Yun yung sabi niya. Well, magandang lugar to para tapusin ko na tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe na to. At kung nagustuhan mong video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out. I'll see you guys on the next ride.